Ayan, magandang buhay po muli. Happy Tuesday sa bawat isa. Bagamat maulan, ay patuloy tayong naririto at patuloy na ginagabayan ng Panginoon. Patuloy tayong mag-pray na walang anumang pinsala ang ulan na to o magkaroon ng baha at yung divine protection ng Lord ay siyang patuloy na maranasan ng bawat isa sa atin. At ang pag-usapan naman natin ngayon ay about the goodness of God. Gaano ba kabuti ang Diyos? Napakabuti po ng Diyos dahil wala nang makakatulad sa kanyang kabutihan. Sabi nga sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him will not perish, but have everlasting life." Dahil sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, ikaw at ako ay nagkaroon ng kaligtasan. Ikaw at ako ay nagkaroon ng bagong buhay. Buhay na may patotoo, buhay na punong-puno ng kagalakan. Hindi lang naman pera ang nagbibigay kaligayahan. Hindi lang naman yung kagandahan. O, di ba? Pakisabi mo nga sa katabi mo, napakaganda ko talaga. Matuto po tayong aliwin natin mga sarili natin, palakpakan natin ang mga sarili natin, na ito lang iba mag-i-encourage sa sarili mo, kundi ikaw lang mismo. Dahil ginawa na ng Diyos yun. Sinabi na niya sa'yo na napakaganda ng kanyang nilikha. At ang Diyos ang unang pumuri sa iyo. Ang Diyos ang unang nagdeklara na sabi niya, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis at gawin natin siyang kalarawan natin. Ang Diyos ay napakaganda. O sabihin mo nang hindi gwapo, maganda, perfect, o di ba? At nung maunawaan ko yung salita ng Diyos na yun sa Genesis 1:26, naunawaan ko kung gaano kahalaga at kung gaano yung ginawa ng Diyos sa pagkalikha sa'yo at sa akin. Hindi tayo nagmula sa unggoy. Tayo ay nagmula sa Lord at tayo ay nagmula sa taong may buhay. Walang iba kundi kay Adan. At si Adan ay nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, nilikha ng pangalan ni Adan ang lahat ng bagay, pero walang nakita ang Diyos na pwedeng makapagpasaya kay Adan. Panandalian lang yung saya niya pag nakita niya magandang tanawin. Oh, ganda naman ng nature. Ang ganda ng mga bundok, ang ganda ng mga halaman, iba't iba ang bunga, napakaganda ng mga flowers, ang cute ng mga bees, iba-iba ang kulay, may malaki, may maliit, may malaking bibig, may maliit ang bibig. Nakita niya ang lahat ng bagay na nakikita mo ngayon. Iba nga hindi mo pa nakikita, pero si Adan lahat nakita niya yan. Pero kumpleto rin ang lahat ng masasaganang pagkain. O wala siyang kalaban, wala siyang kakontra. Kung anong iutos niya, yun ang masusunod. Pero hindi masaya si Adan. Bakit kaya? Kaya sabi ng Lord, may kulang. Kaya kailangan ay lumalang tayo nang po pwede na makapagpasaya kay Adan. Ganun kamahal ng Diyos. Ganun kamahal ng Diyos. Ganun kamahal ng Diyos si Adan. At si Adan ay pinatulong ng Diyos. Alam niyo naman kung saan nagmula si Adan, di ba? Sa alabok. At hininga ng Diyos at nagkaroon ng buhay. Pero si babae, o ikaw yun, ako yun, nilikha ang babae sa pamamagitan ni Adan. Kinuha siya sa malapit sa kanyang puso, binawasan ng tadyang si Adan, at pinaghilom ng Lord ito, at ano siya ng isang babae. Kaya nung si Adan ay bagising, ang unang anesthesiologist, walang iba kundi ang Lord. Ang Diyos na nag-o-opera na walang sugat. O, di ba? Ang galing ng Diyos. Kaya walang pwede pag malaki mga doktor kay Lord. Siya yung Diyos na powerful. At pagkalikha kay Eva, ibinigay kay Adan, at si Adan namangha. Sabi ng Adan, ito ang aking laman, ang aking buto, at ang itatawag ko sa kanya ay babae. Kasi tayo ay nagmula sa lalaki. Kaya tayo ay pinag-partner ng Lord para makatuwang tayo sa ating partner, sa ating asawa. Hindi tayo para maging kalaban, kundi para tayo ay maging kakampi. Alam niyo ba na ang mag-asawang lagi magkakampi o supportive ang babae, prayer ang katapat ng babae. Pag mayroong pangitain yung asawa natin, mayroong gustong gawin yung asawa natin, at alam din naman natin na maganda ito, o pag-pray natin, at pagka-pray natin, sasamahan ng Lord, at tutulungan din natin na magtagumpay. Dahil ang katagumpayan ng lalaki, katagumpayan mo rin naman. Kaya kami mag-asawa ay tulong sa lahat ng bagay. Asawa ko ay dreamer, marami siyang gustong gawin, marami siyang pangarap. Talagang nung bagong mag-asawa kami, grabe yung mga pangarap noon. Kami daw ay magkakayate, magkaka-aeroplano, kasi aircraft technician ang kinuha niya, at nakapagpalipad na rin siya ng, hindi naman airplane, kundi helicopter. O yung pinag-aaralan ng mga nag-aaral sa pagpapalipad. At nangarap siya na darating ang araw, magkakaroon daw kami ng gano'n, sa yung pamilya, yayaman kami, pero kung titinan mo, anong ipagyayaman eh.
Ni 20 pesos wala. Kinasal kami, inutang pa namin sa nanay ko, sa tita ko, yung panghanda namin. 150 pesos kaya wala siya. Pero kung mangarap, ito the highest level. Pero naniwala ako sa mga pangarap niya. Kaya ko nga siya minahal ay gusto ko din yung lalaki na may pangarap, may prinsipyo, may integridad. At yun, sinamahan ko yung mga pangarap niya. Tumulong ako sa mga pangarap niya. Nagtagumpay naman kami, awa ng Diyos. Dahil may love, may respect. At yung authority na ibinigay ng Diyos sa kanya, ino-honor ko dahil ang lalaki ay lalaki. Talaga sila yung inutusan ng Diyos. Kaya kung tayo itutugon at inirespeto natin ang ating mga asawa at mamahalin natin ang ating mga asawa, dahil mapagmahal naman po ang aking asawa. Tulong po kami sa lahat ng work to do. Kung naglaba ako, wala pa kami kasama sa bahay noon. Siya yung magsasampay, siya yung magluluglog, ako yung magsasabon. Hindi lang niya ginawa, mamalansya. Kung namalengke kami sa palengke, sa talipapa, kasi wala naman kami refrigerator, kaya araw-araw namamalengke kami sa Gagalaming Tondo. Siya yung may bitbit lahat po noon, wala akong dala. Kaya yung mga kamag-anak niya nagagalit. Masyado daw akong ginagawa princess. O, di ba? Princess Ali. Eh dahil love ka eh. Dahil alam ng lalaki na ang babae, mas malakas sila, kaya siya nagbubuhat. At hindi niya pinapansin yung sinasabi sa kanya na bakla siya, taluntoy siya. Ang lagi namin sinasabi, sweetheart, kaya natin yan. Magtatagumpay tayo, tatakbuhin natin. Nasamahan tayo ng Lord. Kaya mo yung mga nauusig na yan, lamang silang magagawa sa buhay natin. Patuloy kami tumakbo sa takbuhin pinagawa ng Lord. At mula noon hanggang ngayon, nabago yung buhay namin. Pinagpala kami ng Diyos, bigyan kami ng 6 na anak, ngayon 13 na yung apo namin. Lahat ng anak na, yung 4 na anak namin, may mga anak na rin sila. Yung panganay ko, 4 ang anak. Yung pangalawa ko, 3. Yung anak ko, 3 rin ang anak. Yung pang-4 ay 3 rin ang anak. At yung bunso ko ay magkakaanak pa lang. Kung ano yung sinasabi namin sa Numbers 14:28, surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. Hindi namin sinabing kawawa kami kahit wala kami pera nung araw, wala kami bahay, wala kami sasakyan, malinis ang kapaligiran. Sabi nga sa Genesis 1:1, hindi man bumabalot dito. Pero nung nagsimulang kumilos ang banal na Espiritu Santo at kaya napakasarap mabuhay nakasama si Lord. Na kahit traffic, mag-i-enjoy ka pagka ang Lord ang ina-acknowledge mo sa buhay mo. Kaya mula nung mangarap kami na mag-asawa ko, simula kami sa 800 pesos lang sa aming business. Imposible sa paningin ng tao talaga na uunlad kami. Mga sasakyan na tinatawag ko, pag nakakita ako maganda sasakyan, sasabi ko, ang ganda naman ng sasakyan ko, pero wala akong sasakyan, nakataksi ako. Sasabihin ko, Lord, darating ang araw, bibigyan mo din ako noon. At di po ako nangarap ng luma, brand new pinangarap ko. Bakit po ganun? Kasi po mula bata ako, hindi po kami nagkaroon ng sasakyan na bago. At yung sasakay ang tatay ko sa sasakyan namin, meron kami noon na, kaya siguro pangarap ko Land Cruiser. Meron kami Land Cruiser, kaya lang hindi bago, luma. Lumang luma, pero Land Cruiser. Kaya tuwing alis yung tatay ko, pupunta siya sa ilalim ng sasakyan, checkin niya yung gulong, checkin niya yung muelya, checkin niya yung preno, ang dami niya chinecheck. Eh, ang bata ko pa noon, siguro mga 9 years old ako, tatanungin ko yung tatay ko, tatay, bakit lagi ka nasa ilalim ng sasakyan tuwing aalis ka at tuwing darating ka? Kasi anek, luma yung sasakyan natin, kaya chinecheck natin mabuti kung ayos pa, naka-intact pa. Oh, ganun pala. Kaya sabi ko sa isip ko noon, darating ang araw, pag tamang panahon ng bibigay sa akin ng Lord, ang bibili ko sasakyan, brand new. Kaya mula po nung magkasasakyan kami ng 1993, lahat po na yun, awa ng Diyos, brand new. Kahit na hindi cash, utang for 3 years, 4 years, 5 years, kasi importante, wala kang hindi binayaran, nabayaran lahat. Dahil sa tingin namin noon ay pananampalataya. Pananampalataya yung mga bagay. Faith is something na nagtitiwala ka kahit na hindi mo pa nakikita yung mga sinasabi mo. Sabi nga, assurance of things not seen. Yung assurance talaga na one day at a time, Lord Jesus, pagpapalain mo ako. Ibubuhos mo kasaganaan sa buhay ko
At siyempre, worshiper, giver, prayerful, at pinangarap ko talaga na maging ehemplo, isang maging mabuting asawa. Siyempre, nag-asawa ka na. Pero bago ako naging mabuting asawa, naging mabuti naman akong anak. Di ba? Mabuting kapatid, mabuting pinsan, mabuting pamangkin. Pinangarap ko yung maging isang model na ipagmamalaki hindi dahil sa ano pa mo, kundi dahil para maparangalan ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ko. Pangarap ko yun eh, na hindi ko man nakita sa iba yung mga gandang ehemplo, sasabihin ko sa sarili ko, Lord, ako baguhin mo. Gusto ko pag dating ng panahon na ako ay tita na rin o ako ay may edad na rin, magiging blessing pa rin ako. Yun yung mga panalangin na sa Diyos ko itinatalaga. Hindi sa galing ko, kundi may magaling na Diyos na nakatungay sa atin lahat. Eh, yung mga pangarap na mayroon kami ng asawa ko, talagang kakaiba. Maraming tao na nagsasabi na, ay, baliw na yung mag-asawa na yan. Yayaman daw sila. Eh, sunod-sunod ang anak. Di wala nga makapagpautang sa amin. Kahit 20 pesos, nangungutang ako noon. Para may pamrienda naman ako sa bisita ko dahil dinalaw kami ng kaklase namin. Mga apat sila. Talagang lahat ng kapitbahay, hinihiram ko ng 20 pesos. Pero wala talaga nagpahiram. Kaya hiyang-hiya ako doon sa bisita namin. Sabi ko doon sa bisita namin, siguro nakakadalawang oras sa kayo nagkukwentuhan. Wala ka man lang inilalabas na ko. Di ba, pag may bisita tayo, aligagang-aligaga tayo para yung bisita natin ay entertain natin. Dahil, syempre, bisita nga eh. Visitor. Pero sinabi ko sa visitor ko, naku, pasensya na kayo. Wala talaga ako ipapamerienda sa inyo. Kasi walang nagpautang sa akin. Ang katapatan naman ay importante. At simula noon, sinabi ko sa sarili ko, Lord, ito na yung huli. Na hindi ko na mararanasan ng ganitong kahihiyan. At nanalangin ako sa Lord na pagpalain ako ng Diyos. Ibuhos yung rumaragasang pagpapala. Alam niyo ba, pag nag-pray tayo ng taimtim, ang Diyos ay gumawa. Hindi ako gumanti ha. Hindi ako gumanti sa mga taong yun na hindi nagpautang sa akin. Kahit 1,000 pesos nun, walang nagpautang sa amin. Sa mga kapatid ng asawa ko, mayayaman sila nung panahon na yon. Dahil katwiran nila, sila yung nagsikap, magsikap din daw kami. Ang pinagpapasalamat ko lang talaga, yung pagmamahal ng Diyos lang ang talagang pinaningan namin. At nagsikap kami mag-asawa. Kasi nagka-negosyo kami, simula kami sa 800 pesos, lumago ng lumago ito. Tinuruan ako ng asawa ko sa lahat ng alam niya at pinag-aralan ko naman mabuti lahat yon. Tinuruan ko mga kapatid ko sa pag-aahente, mga pinsan, at ngayon, biyaya ng Lord, lahat kami pinagpala. Lahat ng mga anak ng mga kapatid ko, tapos ng pag-aaral, kanya-kanya sasakyan, kanya-kanya bahay, kanya-kanya negosyo, dahil yan sa biyaya ng Lord. May Diyos tayo na mabuti na pwede natin sandigan, pagtiwalaan, at pangarapin natin maging mabuting ehemplo sa lahat ng larangan mo yan. Diba? Kakakwento ko sa inyo ngayon, nandito na ako sa aking place kung saan ako ay mag-work to do. Work to do. Work to do. O, diba? Kaya be thankful po sa lahat ng bagay na meron po tayo sa buhay natin. Lagi nating tandaan, yung Diyos na nangako sa atin, hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinapabayaan. Patuloy lang tayo magtiwala, maniwala, na one day, isang araw, yung buhay mo, paganda ng paganda, puputi ng puputi, payaman ng payaman. Kung paano binago ng Diyos ang buhay ko, mula sa kawalan, mula sa kahirapan, mula sa kahihiyan, ngayon ang buhay ko. Isang pagpapala, maraming gustong gumaya, maraming gustong maging katulad ko dahil napakasarap mga buhay ng may kasamang walang iba kundi ang Lord.
Siya yung Diyos na mabuti, dakila, tapat, nagsabi sa'yo, anak, mahal kita, di kita iiwanan, di kita papabayaan, at ikaw ay aking pagpapalain upang ikaw maging pagpapala sa bawat oras ng iyong buhay. God bless you all and be a blessing and a vessel of hope forever. God bless you.